we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Minsan pa as we gather, as we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Oh, the steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. Hallelujah. Napakadakil na ng Panginoon ngayong gabi muli mga kapatid. At tayo ay magkakasama muli sa paglingkod sa Kanya ngayong gabi prayer meeting, mga panalangin na alam nating kinatagpo na ng Panginoon. So tayo manalangin muna saglit, tayo mayumuko. Hallelujah. Dakilang Diyos, amin namin na nasa langit. Muli pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa mga oras na to, sa kalakasan na meron kami, sa maayos, mainam na pag-iisip na meron kami, Lord, sa maghapon na kami ay napapagal sa aming mga ginagawa. Lord, nariyan ka na binibigyan kaming kalakasan. Lalo na ngayong gabi, Panginoon, nais mo ang bawat isa na may pisikal na kalakasan para maglingkod sa iyo. At lalo na spiritual na kalakasan, Panginoon, na patuloy na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Nais mo bawat gawain, prayer meeting, Sunday service, Panginoon, nais mo na attentive lahat. At napakalaking parte ng aming pisikal na katawan sa pakikinig dahil kung ito ay may karamdaman, Lord, na apektuhan kami. Pero gayon pa man, ang aming pagkataong loob, Panginoon, pagka naririnig namin ang iyong mga salita, kami ay lumalakas. Ang sakit ng katawan na to, ang mga karamdaman, Lord, pinapagaling ng iyong mga salita. Kailangan lang namin na sampalatayanan ito. Kaya, O Diyos, sa amin na malakas, may maayos na pakiramdam, Lord, binabalik lang namin sa iyo ang pasasalamat ngayong gabi. At hayaan mo, Panginoon, na mangausap ka muli sa bawat isa sa amin. Salamat. Ngayong gabi ay may mga kasama kami ngayon, aming mga kapatid from Nabwa Church, kasama ang aming mahal na kapatid, Pastor Ryan, at ang mga deacons and elders na kasama niya ngayon. Lord, hindi lang kami ngayon nagsama-sama dahil nais nang naming magkita-kita. Lord, una sa lahat, ang bawat fellowship namin, ikaw ang dahilan, Panginoon. Hallelujah. Salamat at may mainam kaming relasyon sa bawat isa.
nagkakaisa kami, Panginoon, dahil sa iyong mga salita. Kaya ngayon, hayaan mo na papurihan ka lamang namin sa bawat gagawin namin ngayong gabi. Mula sa awitan, sa mga patutuo, Panginoon, lalo na sa pagkikinig ng iyong mga salita. Hallelujah. Muli po, salamat sa pag-iingat sa bawat isa. Salamat sa pag-iingat sa aming mga kapatid from Nabua na maayos na nakarating at kanina'y nakapagpahinga na, Panginoon, recreation na rin, swimming. Salamat sa aming mahal na kapatid, Sister Doris, Family Lakap, na patuloy mo, Panginoon, ginagamit para mag-entertain, masikaso sa aming mga bisita palagi sa church na to. Lord, pagpalain mong lubos ang pamilya ni Sister Doris, Brother Stephen, Brother Alan Lakap, Lord, na hayaan mo ang pagpapala mo ay sumakan nila lamang palagi. Hallelujah. At ngayong gabi, Panginoon, sa bawat salita na mapapakinggan namin, O Diyos, hayaan mong muli na ito'y mahulog sa aming mga puso, huwag lang daraan sa aming mga isipan. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa, gamitin lamang ang bawat isa sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo lang po palagi ang aming mga lingkod, ang aming pastor, Pastor June, at si Pastor Ryan na gagamitin mo ngayong gabi para kami ay pagpahayagan, tanggapin ang mga kapahayagan na pinagkaloob mo sa Kanya. Hallelujah. Sa banal mong pangalan, Panginoon, tinataas lang namin ito. Hallelujah. Sa banal mong pangalan, Panginoong Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. At ating palakpakan minsan pa ating Diyos. Hallelujah. So, umawit muna tayo, mga kapatid, ng masayang awitin. When the redeemed gather. Narito tayo ngayon, nagkakatipon muli para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Awitin natin to ng may kagalakan sa ating mga puso. Hallelujah. I am thinking of the rapture and a blessed home on high, when the redeemed are gathering in. How we'll raise the heavenly anthem in that city in the sky, when the redeemed are gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in, was like snow and free from all sin. How we'll shout and how we will sing when the redeemed are gathering in. There will be a great procession over on the streets of gold, when the redeemed are gathering in. Oh, what music, oh, what singing, or the city will be rolled, when the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in, was like snow and free from all sin. How we'll shout and how we will sing when the redeemed are gathering in. Saints will sing redemption story, voices clear and strong, when the redeemed are gathering in. Then the angels will listen, for they cannot join that song, when the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in, was like snow and free from all sin. I will shout, oh how we will sing, when the redeemed are gathering in. Then the Savior will give orders
to prepare the banquet board when the redeemed are gathering in, and we'll hear his invitation, come ye blessed of the Lord, when the redeemed are gathering in, when the redeemed are gathering in, was like snow and free from all sin. How we'll shout and how we will sing when the redeemed are gathering in. Minsan pa, when the redeemed are gathering in, was like snow and free from all sin. How we'll shout and how we will sing when the redeemed are gathering in. Sa uling pagkakataon, when the redeemed are gathering in, was like snow and free from all sin. And how we'll shout and how we will sing when the redeemed are gathering in, when the redeemed are gathering in. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo yun mga kapatid, mga tinubos ng Panginoon. Amen. Nagkakatipon ngayong gabi. Hallelujah sa kanyang pangalan. At tayo'y dumako sa sunod na awitin. Higher ground. Hallelujah. Napakasarap na awitin na ito mga kapatid. We're pressing on the upward way. New heights we are gaining every day. Hallelujah. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Oh Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay, though some may dwell where this abound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane
want to live above the world, though Satan's darts at me are hurled, for faith has called the joyful sound, the song of saints on higher ground. Oh Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch the gleam of glory bright, but still I'll pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Minsan pa, Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sa uling awitin, mga kapatid, awitin natin ang awit nating mga bride. We are the bride na nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Sa preachings nga, naririnig natin, ang Panginoon ang nag-aantay sa atin, mga kapatid. Pero gayon pa man, kung merong bride na nag-aantay, tayo yun, mga kapatid, na siguradong babalikan niya. Amen. Hallelujah. Awitin natin to bilang nobya ni Kristo. Hallelujah. Nananabik sa kanyang pagbabalik. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. Minsan pa, I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for, dressed in
garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. Oh, and I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. And I will sing, I will worship you, and I will bow myself down humbly at your throne. And I will do anything, I will give everything to you alone. Minsan pa, I will sing, and I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, and I will give everything to you alone. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo maupo na, mga kapatid. Hallelujah. Tayo darako sa testimonies and song offering. So, salamat sa Panginoon na tayo ay nakakapagpatuloy na nakakaawit sa Kanya. Amen. Kaya pag tayo maawit, hindi man magandang boses, ibigay natin yung the best nating pagkanta, pag-awit sa Panginoon. Amen. Kasi ang pinapakinggan ng Panginoon ang ating mga puso na umaawit sa Kanya. Hallelujah. So, mapagpalang gabing muli sa bawat isa. So, kahit hindi na sila bago sa atin, mga kapatid, at kapatid natin na mula sa Nava Church. So, welcome po natin sila lahat. Lahat po sila brothers, walang sisters. Kasi bukas ay merong fellowship yung mga brothers sa basketball. So, nice kung tumayo yung ating mga kapatid sa Nava. So, kasama. Can touch me. You will never be the same. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon.
That's the main thing. That's why we are here. Because our Lord is here. Salamat sa presensya ng ating Panginoon. Salamat sa presensya ng ating mga kapatid. And of course, again, we welcome mga kapatid natin, our dear brothers. Walang sister. Yung sana brothers and sister, no? From House of God Worship, no? Sa Nabwa, na kilala niyo naman sila, no? And their pastor, Pastor Ryan Mendoza, is a dear friend, no? Hindi na ito magkalayo. And bukod sa ako nagkasal sa kanila, ilang years ago na ba? 15 years na ba? Okay. 2010? Imagine, no? Ngayon, meron siyang 4 na anak, no? And I'm happy na binisita nila tayo. I can still remember during those times na talagang lumubog yung tinutulugan namin doon, no? Sa October, no? Hindi ko ma-imagine na yung bangka pala lumulutang doon sa bubong ng second floor, ng ground floor. Sabi ko, diyan kami natutulog. Ano kaya nangyari sa aircon doon? Nice naman. Importante yun eh. But ngayon, no? Ito nga maganda kay Lord eh. Our Lord can restore all things. Nung naayos, mas gumanda ang church eh. No? Ganun si Lord. Pagka merong nasira, pag binalik niya yan, no? Ay mas maigi. So, once again, no? Of course, we'll have a great fellowship, but ang word talaga ang dahilan kung bakit tayo narito. And the minister for tonight is an able minister that can be a blessing to us, no? Si Pastor Ryan Mendoza is a dear friend of mine. So, hindi ko siya agawan ng oras. Bigyan na natin sa kapatid. Without further ado, palakpakan natin ang ating Panginoon. So hindi pag-abala, mga kapatid, para diretso na po yung pag-upo natin mamaya at hindi tayo muling tatayo. Basahin natin yung scripture natin. Sa Book of Psalms, chapter 145, beginning at verse 15. Sabi po dito, "The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truths. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them." Tayo po saglit na manalangin muli, mga kapatid. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga salita mula sa iyong lingkod ay maging pagpapala nawa ito, Panginoong Diyos. Ang mga salitang ito ay galing sa iyo at alam kong ito ay magiging higit sa sapat pa, Panginoong Diyos, sa pangangailangan ng bawat isa amin. Pagpalain mo ang bawat sandaling lilipas sapagkat itong aming dalangin, ang aming samo, at itinataas lamang po sa iyo sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, amen. Ating palakpakan ng Panginoon minsan pa, mga kapatid. At tayo po'y makakaupo na. So magandang gabi muli sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ng ating Panginoon. Actually, may kasama kaming isang sister, yung nanay ni Brother Billy. At nakaschedule po siya bukas for PET scan. Tama ba, Brother? PET scan. CT scan. Ha? I'm sorry. Doon kasi sa sulat ni Mr. Guy, PET scan. Okay, so di ko alam kung ano yun. Basta isasalang siya. Opo, sa may Manila, Pastor. Kasama naman po niya yung kapatid niya. So, inatid lang namin siya kanina, pinasakay namin sa bus, papunta po doon sa lugar na pupuntahan niya. At kasama ko ay mga brothers from La Purisima. 14 kami lahat. At meron akong kasamang pinsan ko, si Ute.
Yung kapatid niya dati, yung kasama namin sa church, si Sister Bibing. Pero ngayon ay, hindi ko alam kung nasaan si Sister Bibing ngayon. Nasaan si Sister Bibing ngayon? Nasa Iriga lang, so hindi ko alam. So kasama namin siya bukas. So salamat sa pagkakataon ulit mga kapatid na makasama kayo. Salamat sa pagpapahintulot ng Panginoon. At hindi lang to schedule ng tao, hindi lang ito gusto namin o gusto ng sino man, sapagkat kung hindi ito kalooban ng Diyos, hindi ito mangyayari. At ang Diyos ang may control sa lahat. So ayoko pong magpakaabala, mga kapatid. Nire-reserve ko yung tuhod ko para bukas. Kaya nga upo ako, kasi po may injury po yung tuhod ko. Nagpapagaling po ako at sana nga, sabi ko itutodo ko bukas. Kahit umuwing baldado. Makabawi lang. Sana nga. So, sama natin sa prayer, mga kapatid. Sa lahat ng bagay ay pagkatiwala natin sa Panginoon. So, sa gabing ito ay nais ko pong mag-encourage sa inyo. At binibiro ko nga yung mga brothers ng Nabwa. Sabi ko, in 30 minutes tapos to. Para makapagpahinga tayo ng maga. Pero mangyari po ang kalooban ng Panginoon. So basahin po ulit natin yung Psalms at gusto kong basahin sa Tagalog. Kanina ay binasa po natin sa KJV version. Sabi sa Tagalog, from verse 15, ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Iyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng niyang daan at mapagbiyaya sa lahat ng mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nakatatakot sa Kanya, Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. So, isa pang version ang gusto kong basahin kung meron. At ito ay ang GNB version or Good News Bible version. Sabi po dito, kung meron, kung wala, pakinggan nyo na lang mga kapatid. Sabi dito, all living things look hopefully to you and you give them food when they need it. You give them enough and satisfy the needs of all. The Lord is righteous in all He does, merciful in all His acts. He is near to those who call to Him with sincerity. He supplies the needs of those who honor Him. Amen. He supplies the needs of those who honor Him. And He hears their cries and saves them. So ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. So yung title ko po, mga kapatid, ay More Than Enough. So medyo maikli na lang to dahil nung ito ay talakayin ko sa church namin nung linggo, may subtopic ako, Looking unto Jesus. So inalis ko na po yung part na yon para concentrate lang ako sa pinaka-topic at loobin ng Panginoon sa loob ng isang oras ay makuha natin. So sabi ng banal na kasulatan, binubuksan po ng Panginoon ang kanyang kamay at sinasapatan ang nasa. Ibig sabihin, sa loob pa lang po natin, alam na po ng Diyos ang ating pangangailangan. Kung ano yung kailangan natin, sabi pa nga ng scripture, bago pa tayo dumalangin, bago pa tayo magpaabot sa Panginoon ng ating pangangailangan, sinasagot na niya ang ating pangangailangan. At ang Diyos ay mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa, mga kapatid. At ang sabi pa ng verse 19, Kaniyang tutuparin ang nasa nila na nakatatakot sa Kanya. So ang ganda po kasi sa GNB, sapagkat sabi sa GNB, He supplies the needs of those who honor Him. So alam naman natin, pag sinabing honor Him, mga mahal kong kapatid, yung ginagawa natin na giving, yung tithing, offering, pagtulong sa church, gaano man kaliit o kalaki, yan ay pag-honor natin sa Kanya. At yan, malaking patotoo yan sa amin na mabuti ang Diyos. Minsan nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, pero kapag naitama yung kalagayan natin, kagaya ng sinabi dito,
na kung tayo ay tatawag sa Diyos ng ayon sa katotohanan, tayo ay kanyang pinapakinggan. At ang Diyos ay Diyos na matuwid at hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Sapagkat siya ay ang Diyos Ama natin na He is the provider. Hallelujah. Siya ang Ama na hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Kaya yung topic natin, more than enough, higit sa sapat pa. Diba yung sapat ay okay na. Diba sabi ng scripture, sinasapatan niya ang nasa ng lahat ng may buhay. Pero sa nobya ni Kristo, sa mga anak ng Diyos na nag-o-honor sa Kanya, higit sa sapat pa. Higit pa sa mga bagay na inaakala natin, higit pa sa mga bagay na ating pwedeng maisip, mga mahal kong kapatid. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na nakakataho o nakakatalos ng kalagayan ng ating mga puso. Nalalaman niya ang desire natin. So sa pagpapatuloy, nais ko kayong dalhin sa isang kilalang kwento sa banal na kasulatan, mga kapatid, nang ang ating Panginoon ay maghimala. Actually, dalawang record ito. Una, yung 5,000 tao, pinakain niya sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At inulit niya ito sa ikalawang pagkakataon, doon naman sa 4,000. At sa pamamagitan ng 7 isda, ay pinakain ng Panginoon ng 7 tinapay, yung 4,000. So hindi nagkataon yung mga pangyayaring ito sapagkat alam naman natin na lahat ng naitala sa banal na kasulatan ay tila ba meron itong ipinapakita sa unahan, mga kapatid. Kaya nga yung nang magpakain ng Panginoon ng 4,000 sa pamagitan ng 7 tinapay, nang may lumabis at inilagay nila sa basket, nagsobra ng 7. Di ba? At alam naman natin na ang 7 ay perfection ito. From Israel, yung biyaya ng Diyos ay napunta sa Hintil. At ang magmilagro ulit ang Panginoon ng ang 5 tinapay naman at 2 isda ay paramihin niya, nagkaroon naman ng labis ulit. At ang lumabis naman na basket ay 12. At alam natin na ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa atin, darating ang araw ay sapat pa rin at higit sa sapat para sa Israel. Hallelujah. So, tingnan natin ang Matthew chapter 14, verse 19, mga kapatid. Meron lang ako 5 pupuntuhin sa gabing ito at after that, tapos na po tayo. Sabi sa verse 19 ng chapter 14, at ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan at kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. So, dito lang po ako sisentro sa 5 tinapay at 2 isda na pinakain ng Panginoon ng 5,000 kalalakihan. Sabi dito, at kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit, ay kanyang pinagpala. At pinagputol-putol, at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad, at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. So itong mga karamihan ito ay 5,000 kalalakihan. At hindi pa kasama yung mga babae, mga bata na kasama. Sa John chapter 6, magbasa tayo, mga kapatid, sa pagpapatuloy from verse 1. So, bibilisan ko lang po yung pagbabasa. John chapter 6, verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon sa Jesus sa kabilang ibayo ng dagat Galilea na siyang dagat ng Tiberias. Hanggang verse 15 po tayo. At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagkat kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umahon sa Jesus sa bundok, at dooy naupo siya nakasama ang kanyang mga alagad. Malapit na nga ang Pasko na pista ng mga Hudyo. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao ay lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Filipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. Upang subukin si Filipe. Sapagkat nalalaman na ng Panginoon sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. So, andyan po yung unang punto natin, mga kapatid. Sapagkat nalalaman na ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Filipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay
upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat. So pangalawang punto na pupuntuhin natin. After niyang makuha, mahawakan, ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala ang Panginoon sa langit at siya'y nagpasalamat. I'm sorry, dito po sa Matthew 14:19, may binanggit na pagtingala sa langit. Kaya binasa po natin kasi yung pangalawang pupuntuhin pala natin ay pagtingala sa langit. So dito sa John, sa record ng John, wala yung pagtingala sa langit, kundi ang sumunod agad ay pagpapasalamat na. Kung kaya't ang pangatlong punto na gusto kong i-share sa inyo, mga mahal kong kapatid, ay ang sabi dito na, at nang makapagpasalamat. Then ang sumunod ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. So ang pang-apat ay merong, sabi diyan, ipinamahagi. Then sa pagpapatuloy, sabi dito, at gayon din naman, na binigyan sila ng mga isda kung gaano ang ibigin nila. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoo ngang ito ang propeta na paririto sa sanglibutan. So yun ang nakita nila, ang ating Panginoon ay propeta. At totoo naman yun, mga mahal kong kapatid. Pero sabi ng prophet, he is more than a prophet. He is more than a man. Nang magutom siya, mga kapatid, nang sumpain niya ang puno, nang makita ng Panginoon yung puno na walang bunga, nagutom siya, tao siya. Pero nang sumpain niya yung puno, Diyos siya. Diba? Every time na nagugutom ang Panginoon, tao siya. Sapagkat siya ay nagkatawang tao. Pero nang paramihin niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, it is more than a man. It is God Himself. Sabi pa nga ng propeta, hindi lang pinarami yung isda Nung paramihin, niluto pa. Di ba? Luto Yung arena, yung lubes ay nang paramihin ng Panginoon, hindi na dumasa mekanismo, anumang mga kagamitan pa, tinapay na. Mula sa 5 tinapay at 2 isda ay kumain ang 5,000 mga tao. Pero ang tingin ng mga alagad, nabanggit si Andres, nabanggit si Felipe, mga mahal kong kapatid, ang tingin nila sa 5 tinapay at 2 isda, it is not more than enough. Kulang. Di ba? Ang tingin ni Andres, ang tingin ni Felipe, kahit nga sabi ni Andres, kahit nga 200 denaryo pa, ang bilhin nating tinapay, hindi kakasya kahit kunti lang yung kainin ng bawat isa. So ang nakita ng mga alagad ay ang kakulangan. At normal yon sa tao. Sapagkat tila ba ng mga bagay sa atin ay imposible. Pero sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah. So, yung tila ba kulang sa paningin ng tao, sa paningin ng Kristiyano at ministro pa, alagad pa, disipulo pa, sa paningin ng Diyos, ang ating Panginoon, ito'y higit sa sapat pa. Hallelujah. Kagandahan, mga mahal kong kapatid, sapagkat merong bata na nandun. Merong isang bata, di natin alam kung ilang taong gulang yung bata, na naturuan ng nanay at tatay na mag-share. Hindi natin alam yung kondisyon ng bata, bakit meron siyang baon, 2 isda at 5 tinapay. Siguro yung bata ay kailangan talagang kumain. Pero nung oras na naghahanap ang Panginoon ng makakain, para pakainin ng 5,000 kalalakihan, at sobra pamarahil, mga mahal kong kapatid,
Nang makita ni Andres ang isang bata na mayroong 5 tinapay at 2 isda, walang batang nagreklamo. Walang mga magulang nagsabing, hindi po, sa anak po namin yan. Para po sa anak namin yan, baon po ng anak namin yan. Hindi naitala na may batang nagdabog, nagreklamo, nagdamot. Walang mga magulang na pumigil sa bata na ibigay yung kanyang hawak na 5 tinapay at 2 isda. At nang mahawakan ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga apostoles o disipulo, ministro na ito, nangangaral na, pero ang tingin nila, sa biyayang kanilang nahawakan at tinatanggap, kulang pa rin. Pero itong maganda, mga mahal kong kapatid, nang mahawakan ng Panginoon, nang mahawakan ng Panginoon yung kulang, nang mahawakan yung kunti, andon ang sekreto. Kapag ang meron tayo, kahit gaano yan kaliit, gaano yan sa tingin natin ay kulang, ang 10,000 sweldo mo, di ba minsan yung 1,000, kahit parang ang bigat ibigay, mga kapatid, yung mga sweldo ng maliit lamang o kaya malaki yung sweldo pero walang natitira, para bang ang hirap ipagkatiwala sa Diyos. Ang lagi nating nakikita, ang liit ng sweldo ko. Kulang ito sa pambayad ko. Hindi ko pa mababayaran yung mga pagkakautang ko. Pero kapag inuna natin siya, gaano man kaliit o kalaki ang hawak natin, kapag yan ipinahawak natin muna sa Diyos, hindi natin mamamalayan, mga mahal kong kapatid, ang Diyos ay nagpapala. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Kaya yung tingin natin na tila ba kulang, nakadepende po kasi yan, mga mahal kong kapatid, kung saan tayo nakatingin. Diba? Nakadepende yan kung ano yung ating nauunawaan. Kaya yung 5 pupuntuhin ko, ay ito yung nais kong i-share sa inyo, mga kapatid. Una, yung sinabi ng scripture na nalalaman ng Panginoon sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. So ano kaya ang nalalaman ng Panginoon? Sinubok niya si Felipe. Si Felipe hindi niya alam kung anong gagawin. Ang advice pa ni Felipe, Lord, pauwiin na lang natin sila. Maaga pa naman para makakain sila. Pero ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, alam niya kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang sarili. Kilala niya ang kanyang sarili kung sino siya at ano siya. Diba sabi pa nga ng propeta, kung makikilala lang ng nobya ni Kristo kung ano siya. Hindi lang kung sino siya kung ano siya. Siya ay magiging invincible army. Ibig sabihin, mga bagay na tila ba imposible, kaya niyang gawin. Kung makikilala lamang natin kung sino tayo at ano tayo. Nalalaman ng Panginoon na siya ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, ang Diyos na hayag, ang Diyos na manilikha. Alam ng Diyos, alam ng Panginoon na siya ang creator ng lahat ng bagay. Pero tayo, mga mahal kong kapatid, bilang limitado, kung minsan, ang nakikita lang natin ay yung kung ano bilang tao tayo. Pero sabi ng propeta, alam nyo ba, na kayo ay mga little creator. Amen? Tayo ay mga Diyos. Na kaya rin natin gawin ang mga bagay na ito. Amen? Kaya yung number 1, the importance of revelation, mga mahal kong kapatid. So para maranasan natin ang tinatawag na more than enough, nag-uumapaw na biyaya na higit sa sapat pa, napakalaga ng tinatawag na the importance of revelation. So nais kong bumasa ng quote, mga kapatid, pagbigyan niyo ako. I-type niyo lang po yung the importance of revelation. So medyo pagod pa, nag-swimming, nagbiyahe. Kinakabahan nga po ako, bakit ako makapagsalita. Kaya habang may buses pa ako, tuloy tayo. Pero pag namaos na, si Pastor John na magtutuloy. At ayaw ko rin mapagod dahil bukas. Okay, the importance of revelation. Sabi dito, sabi ng propeta, the importance of revelation by the Spirit to a true believer can never be overemphasized. Revelation means
more to you than perhaps you realize. Kapag ang isang nobya ni Kristo, isang totoong mananampalataya, ay nagtaglay ng kapahayagan, ng totoong kapahayagan, ang mga bagay na meron sa'yo na pwede mong maranasan, hindi ito kayang ipaliwanag. Sabi ng propeta, we can never overemphasize it. Higit pa ito sa pwede nating inaasahan, mga mahal kong kapatid. Pwede pa ito sa mga bagay na ating inaakala. Thank you, Brother Gilbert. So makinig po kayo, pagtisan niyo po si Brother Ryan. Kakampi niyo ko ngayon. Tulungan niyo muna ako. Bukas, kahit huwag kayong makinig sa akin. Okay. So sabi ng propeta, it is means more to you than perhaps you realize. Kayo ay mga nobya ni Kristo. Sabi ng kanta kanina, ipinapaalala sa atin na I can do anything. Diba? I will do anything. I will give everything. Sabi ko nga sa church, yung isang taong nagtatights, hindi yan makakapag-tights kapag hindi niya naranasan munang pagpalain. Sapagkat ang tithes ay bunga ng iyong pagtatapat. Ang tithes ay bunga. Diba? Yung iba kasi iniisip nila kung kailan sila malaki na ang sweldo, kung kailan sila pinagpala na, saka sila tutulong sa church o magiging faithful. No. Ang pagiging matapat, mga mahal kong kapatid, ang pagpapala ng Diyos, ang batas niya ay umiiral na nagsisimula sa mga bagay na maliit. Sa mga bagay na tila ba kulang. Pero kapag naintindihan natin at nahayag ito sa atin na ito pala ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ito pala ang nais ng Diyos sa akin na imbis na mag-alala ako sa mga bagay at isipin na kulang, tila ba kulang ang lahat. Kapag ito pala ay pinagkatiwala ko sa Kanya, ito'y higit pa sa sapat. Amen. So, ang una, tayo ay mga anak ng Diyos, nobya ni Kristo, at kinakailangan nating maintindihan ng lubos, mga mahal kong kapatid, kung sino tayo. Number 2, hindi ako magpapakaabala. Looking up to heaven. Sa Matthew 14:19, nang mahawakan ng Panginoon ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit. Ano meron sa kalangitan, mga mahal kong kapatid? Ang pangalawa natin, the importance of the source. Amen. Ang kahalagahan kung saan nagmumula ang lahat ng bagay. Amen. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, chapter 8, verse 5, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa mga langit o mga lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit saganang atin ay may isang Diyos lamang at Ama. Pag sinabing Ama, ang provider sa pamilya. Amen. Amen. Hallelujah. Kung meron man tayong dapat tinitingala, hallelujah, nire-respect, inuunor, pinagtitiwalaan, inaasahan, mga mahal kong kapatid, walang iba, ang ating Diyos Ama. Tayo'y mga anak ng Diyos at tayo naging mga anak ng Diyos sapagkat meron tayong Ama. Hindi pwedeng anak ka ng Diyos, naintindihan mong anak ka ng Diyos, pero hindi mo kilalang meron kang Ama. Kasi marami nagsasabi, anak ako ng Diyos. Pero pag pinag-usapan na yung relasyon sa pagitan ng Ama at ng anak, hindi maayos. Napakasarap ng isang anak, maganda ang kanyang relasyon sa kanyang Ama. Amen. At ang lahat ng kailangan ng isang anak ay nasa kanyang Ama. Kaya nais kong bumasa ng quote about dito, mga kapatid. Pakitype po ng keyword natin, you can rest solemnly. 1964, The Voice of the Sign, you can rest solemnly. Paragraph 43, sabi diyan, and God never changes His program. You can rest solemnly
on what God says the first time. Amen. Ang Diyos daw ay hindi nagbabago sa kanyang programa. At pwede tayong magpahinga, magkaroon ng kapahingahan sa kanyang sinabi. Amen. Hallelujah. Meron tayong kapahingahan sa kanyang salita. He ever has to stay with that. He cannot and never did at any time change it. Because if he does, then he is beneath like we are. He makes mistake, he has to apologize and go back. But he is the source of all wisdom, source of all power, infinite, omnipresent, omniscient, omnipotent. See? He's just, he is God. If he is not in all those things, then he is not God. But he has to be that, to be God. Nasa kanya daw ang lahat ng ating kailangan. He is the source of all things. Minsan mga mahal kong kapatid, ang nagiging suliranin po kasi ng mga tao, ng mga mananampalataya, pag may mga pagsubok na, pag may mga kakulangan na, may mga problema na, mas madali sa atin na lumapit sa tao, sa kapitbahay, sa kaibigan, sa mga bangko, sa mga loan. Di ba? Imbis na maghintay sa Diyos at magtiwala sa Kanya, kaya lalo tayong nababaon. Lalo tayong naghihirap. Napakasipag natin, pero hanggang sa mamatay tayo, masipag pa rin tayo. Gusto niyo mo yung ganun? Masipag pero hindi pinagpala. Sabi ng prophet, you can rest solemnly in His Word. Hindi mo kinakailangang mabalisa. Hindi mo kinakailangang mag-alala sapagkat may salita tayo ng Diyos. Na kung mapangahawakan lang natin ang kanyang salita, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. He is more than enough. Pero nature kasi ng tao na maging maalalahanin. Sabi pa ni Job, ang isang taong ipinanganak ng babae ay lubos ng kabagabagan. Basahin nga natin ng Mika. Yung buhok ko pala yung may problema. Hindi yung mata ko. Okay, Mika chapter 5, verse 5. Basahin natin mga kapatid. Idagdag ko lang ito. I'm sorry, chapter 7, verse 5, brother. Sa Tagalog nga, basahin natin. Yeah. Huwag kayong magsitiwala sa kapitbahay o kalapitbahay. Ni huwag kayong magtiwala. Tagalogin ko naka-JNB ako. Huwag kayong magsitiwala sa kalapitbahay. Huwag kayong magkatiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang mga pinto ng iyong bibig sa kanya na humihinga sa inyong sinapupunan. Sapagkat sinisira ang puri ng anak na lalaki ang ama, ang anak na babae ay tumitindig laban sa kanyang ina, ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae, ang mga kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasangbahay. Andyan na yung mga sumbatan, panunumbat. Di ba? Kapag yung manugang naging matulungin sa kanyang biyanan, at yung biyanan naging matulungin sa kanyang manugang, darating ang araw, nagiging sumbat. At sinasabing, wala kayong utang na loob. Sabi ng tatay na nakikitira yung kanyang anak, lumayas ka. Wala kang utang na loob. Sino dito ang mga anak na meron ng asawa na nasa bahay pa ng kanilang mga magulang? Darating ang araw, susumbatan ka nila. Wag naman sana. Ikaw, laki-laki mo na. Yung mga anak mo, kasing laki mo na. Hanggang ngayon, andito ka pa rin. Di ba? Pero may Diyos tayo, mga mahal kong kapatid. At kung maintindihan lamang natin ang kanyang salita, we can rest on Him. Kaya gaano kahalaga na maintindihan natin na siya ang source. At ginagamit lang niya ang mga tao para sa ating pangangailangan. Okay, pangatlo tayo.
Para di tayo masyadong maabala. Number 3, the importance of the right words. Ama, anak, at kinakailangang alam natin paano tayo mag-approach sa ating magulang. At ang isang example ko dito, mga mahal kong kapatid, alam nyo, yung mga alagad ng Panginoon, puro reklamo. Ang nakita kasi nila yung kakulangan, yung maliit o yung kunting bagay. Pero ang Panginoon nang tumingala sa langit, sabi niya, pagpalain mo ang 5 tinapay na ito at ang 2 isdang ito. Na imbis na ang lumabas sa ating labi, sa ating bibig, ay mga negatibong bagay, mga pagmumurmur, mga mahal kong kapatid, bakit hindi natin pasimulang pasalamatan ang Diyos at sabihin natin, Panginoon, itong sweldo ko po na 100 ngayong araw, pagpalain niyo po ito. Bago niyo padalhin sa simbahan, yung 10 bahagi, ipinaabot yun na sa Diyos, Lord, salamat. Alam ko, Panginoon, wag mo na, pwede nga sabihin mo, alam ko, Lord, kulang talaga to sa bayarin ko. Talaga naman, alam ko, Lord, paano ba naman to? 1,000. Pero, Panginoon, salamat pa rin. Hindi naman ganun. Pasalamatan mo ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi nyo mamamalayan, mga mahal kong kapatid, sapagkat ang Diyos ang may kontrol at alam niyang lahat ng ating pangangailangan. Bukas makalawa, andyan na yung hindi mo inaasahan. Kaya nga yung church namin, nabanggit ko to nung linggo, mga mahal kong kapatid, I never imagine lahat. Kung ano yung meron ng ang church, kung ano yung meron ng family ko, hindi ko man lamang po yun, ni kahit 1% sa isip ko, sa imahinasyon ko. Pero ibinigay po ng Diyos. At kung saksi po si Pastor John. Kaya nga, yung relationship namin ni Pastor John, naging matibay, naging maganda, sapagkat na-realize ko yung malaki kong pagkakamali nung ikinasal niya ako. In-approach ko si Pastor John, sabi ko, Pastor, after ilang taon, kasi kinasal ako ni Pastor John ng 2010, din nag-approach ako sa kanya 2018, after 8 years. Sabi ko, Pastor, kahit piso, hindi man lang ako nag-love gift sa'yo nung kinasal ako. Bumiyahi pa siya ng eroplano hanggang Legazpi, sumakay, papuntang Legazpi, nakisabay, papuntang Bulan, 5 oras yung biyahe. Yung nagkasal sa akin, wala akong pakialam. Pero salamat sa tatay ko. Salamat sa tatay ko. Bagamat yun ay tao, pero alam niya kung anong pangangailangan ng kanyang anak. Bagamat maraming pagkukulang yung tatay ko, pero salamat sa tatay ko, dahil sa kanya, andito ko. Kaya minsan, mga mahal kong kapatid, lahat ng mga pastor na nakikilala ko, kagaya ni Pastor John, dahil sa tatay ko. Pero meron tayong masigit na tatay. Amen. Hallelujah. Kaya nang na-realize ko na may pagkakamali ako, in-approach ko agad si Pastor John, sabi ko, Pastor, ngayon ko lang po naintindihan na mali yung bagay na ginawa ko dati. At mula noon, naging maayos na po yung relasyon namin. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid? At si Pastor, lagi din niyang nababanggit na siya yung nagkasal sa amin. At sa September, magkakasal na rin po ako. At doon sa lugar na kinasal ako, doon din ako unang magkakasal. Si Brother Ryan ay meron na pong lisensya na magkasal. So salamat po sa Panginoon. Sa lahat ng meron, ang church namin, ang pamilya ko, mga mahal kong kapatid, biyaya ng Diyos. May mga pagkakataon na nagkukulang, nagkakamali, pero ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Kung meron lamang tayong tamang pag-approach sa Kanya, mga kapatid, tamang pagpapaabot sa Kanya, na maging mapagpasalamat tayo. Alam nyo, nung magkaroon kami ng keyboard sa church na galing lang sa biyanang ko, yung keyboard pa na mumurahin ay linalako lang ng mga manlalako, yung naglalakad lang. Lahat ng dumarating sa bahay, sa church namin, mga mahal kong kapatid, ang tingin ko, ang ganda na. Nagkaroon kami ng projector dati, bigay ng isang simbahan, yung alam niyo yung may acetate, yung pinakaluma na, tapos ang ginawa kong tilon, yung tuwalya namin. Pagkatapos gamitin na maligo kasi kulay puti, yun ang sinasabit ko.
At may picture ako na, nandun sa lamesa ko. Proud na proud ako noon. At hindi ako nahihiyang mag-invite ng mag-invite. Pag naalala ko yun ngayon ako nahihiya. Pero sabi ko, Lord, ganun pala ako dati. Wala akong hiya. Yeah, invite lang ako ng invite, pastor dito, kahit sino in-invite ko. At yung itsura ng bahay, sira-sira. Pero appreciated ko lahat ng biyaya ng Diyos. Ang tingin ko malaki, ang tingin ko maganda na, pero meron pa palang mas malaki. Nung itayo namin yung first floor ng church, sabi ko, ang laki. Ilan lang kami, napuno. Nagpa-second floor kami, ang laki na naman, napuno. Ngayon malaki na. Di ba? Salamat sa biyaya ng Panginoong Diyos. So napakahalaga na imbis pong magreklamo tayo ng magreklamo, lagi nating iusal sa ating labi, sa ating mga bibig, pasasalamat sa Panginoong Diyos. At mag-practice tayo na sabihin natin, God bless you. Lord, pagpalain niyo po ito. Panginoon, pagpalain mo po siya. Ano mang nasa kamay mo o nakikita mo, pagpalain natin. Yan naman yung batas ng Diyos eh. Di ba naalala yung bansang Israel? Sabi ng Panginoon kay Abraham, sino mang magpala sa'yo ay pagpapalain ko. Kaya nga, lahat ng tumayo dito habang andun ako. God bless you, Brother Stephen. God bless you, Brother Sunny. Ang sarap pala. Diba? God bless you, Sister Doris. Diba, Panginoon, pagpalain niyo po, Sister Doris. Panginoon, pagpalain niyo po si Brother Sunny. Sa pagbabasa pa lang ng salita ng Panginoon, pag binasa pa lang yung verse, mga kapatid, sabi pa nga ng propeta, kahit hindi mo yan naiintindihan, say amen. At magpasalamat ka na sa salita ng Diyos. Lord, salamat sa iyong salita. Kaya lang, ang nature ng tao, nagbabasa pa lang, inaantok na. Nagbabasa pa lang, gusto nang umuwi at matapos yung gawain. Ako lagi kong sinasabi sa mga kapatiran, lagi kayo magpasalamat sa salita ng Diyos. At merong kapangyarihan na umiiral diyan. Hallelujah. So ang pangatlo, ang kahalagahan ng tamang salita. At ang isang napagandang quote dito, mga mahal kong kapatid, ay Sister Hattie mismo at gusto kong basahin ang quote about dito. A humble little woman sa Look Away to Jesus, 1963. Paragraph 89. A humble little woman. Yeah. 89. Sabi dito, and I said, his only thing it is, he is Jehovah Jireh. Ibig sabihin siya ang Diyos na nagpo-provide. Just when Abraham needed a ram, God provided that ram. And He provided the squirrels. He can speak a squirrel just into existence. Because He is creator. Just the same as He could speak the ram, Abraham never asked for it. He was just simply going on to do it. But it showed that Jehovah Jireh was there. And that same Jehovah Jireh was here right now. Na kayang mag-provide ng ating pangangailangan. Kung tayo ay magpapatuloy lamang na ginagawa kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Mga kapatid. Paragraph 90, when I said that, a humble little woman for the first time, this ever happened. The third fool. Actually, ito po sana yung isa kong iniisip din na i-share. What's the third fool? Kaya lang sabi ko, dahil Merkulis naman, at merong Webes bukas, mag-i-encourage na lang ako. Pero itong Sister Hattie, sabi ng propeta, sa kauna-unahang pagkakataon, ang third fool ay naranasan ng isang tao. Naranasan ito ng hayop, sa nature, mga mahal kong kapatid, yung isda na namatay, na nabingwit, na nabuhay, yung mga squirrels na biglang lumitaw, yung wither na biglang umayos. Pero sa tao, at ang ibinigay ng Diyos ay hindi lang pera. Hindi lang kagalingan. Pero sabi ng propeta, Sister Hattie, mahirap ka, isa ka lamang magsasaka, nakatira sa bulubundukin, pwede kang humingi sa Panginoong Diyos ng pera kahit ilan ang gusto mo. Yung mga magulang mo matanda na, they are broken. Pwede kang humiling para sa mga magulang mo. Yung kapatid mong si Edith na matagal na nating pinagpipray na mayroong kapansanan bilang lumpo, hingin mo ang kanyang kagalingan, ibibigay ng Diyos sa iyo. Ngayon. Bakit nangusap ang Panginoong Diyos kay Brother Branham ng ganun kay Sister Hattie? Dahil sa tamang approach, mga kapatid. Ano sabi ng pagpapatuloy dito?
When I said that, a humble little woman, for the first time this ever happened, the third fool upon a human being was a little humble woman that making about $200 a year for her living. All she got out for her little farm. Her husband dead, 2 children that had torn kind of wild, and come and donated $20 of that to the building of this tabernacle. And Mida gave me some money that morning for groceries, $20, and I was going to give it back to her that day while I was down there so that she would not have to pay it, but she would not take it. Ito daw, Sister Hattie, ang sweldo sa isang taon, $200. Kung sa atin pa, yan ay nasa mga 10,000. Imagine, 10,000 sa loob ng isang taon na meron siyang 2 anak na lalaki. Pero sabi ng propeta, nang nagpapatayo sila ng tabernacle, nagbigay siya ng $20. At gusto sanang isuli ng propeta sapagkat alam niya na kailangan ito ni Sister Hattie. Pero ipinilit ni Sister Hattie yung ibinigay niya sa Panginoong Diyos. Nagbigay ang isang, sabi dito, isang maliit na mapagpakumbabang babae. Di sa pagpapatuloy ng pangungusap ng propeta, sabi dito, she was sitting back in the corner. Parang kagaya ni Nanay, Nanay Net in the corner. Sitting right there in the corner. Hallelujah. And when I said, only thing I know, He's still Jehovah Jireh. Ang tanging nalalaman ko ay siya pa rin, ang Diyos na tumutugon sa pangangailangan. And little Hattie said the right word. She said, that's nothing but the truth. Ganon kaatintibo ang isang maliit na Kristiyanong nakikinig sa likod sa propeta. Ino-honor niya sa pakikinig, in-honor niya sa pagbibigay, in-honor niya ang Diyos, in-honor ang salita, in-honor ang propeta, at nang siya'y magsalita ng tamang approach, ang Panginoon ay gumawa ng, sabi ng prophet, first time, the third fool happened. So, di ko na po babasahin ng lahat. Sabi ng propeta, Sister Hattie, ano bang kailangan mo? What is the desire, greatest desire of your heart, of you? Ano ba ang pinaka gusto mo o pinaka nasa mo? Pwede kang humingi ng pera. Pwede kang humingi ng kagalingan, ng kaayusan ng yung mga tatay at nanay, ng yung tatay at nanay. Pero at the end of the day, mga mahal kong kapatid, ang ibinigay ng Diyos kay Sister Hattie ay kaligtasan ng kanyang 2 anak. It is more than enough. Kung may mga mahal pa kayo sa buhay, mga kapatid, hindi pa sarado ang pintuan ng biyaya. Dahil sa inyo, bilang nobya ni Kristo, maraming maliligtas. Amen. Say the right words. Imbis na magalit kayo sa mga anak niyong matigas ang ulo, di ba, magdabog, nanay, magdabog, tatay, magdabog, Lord, salamat sa anak kong ito. Regalo mo to sa akin, Panginoong Diyos. Alam kong may plano ka dito. Kung ito man ay makulit ngayon, kagaya siya ng, nandyan muna siya para, di ba, yung ugali ko, yung karakter ko, yung attitude ko, parang perlas na kinakailangan muna ng irritation bago siya mabuo. Parang diamante na kinakailangan makaranas muna ng pressure at ng init para siya maging diamante. Isang ginto na kinakailangan mo lang dumaan sa apoy para siya maging ginto. Lahat ng nasa paligid natin, alam yan ng Diyos. Hindi siya nagkamali kung sino naging tatay mo, naging nanay mo, naging anak mo, naging pastor mo, naging kapatiran mo. Hindi siya nagkamali. Salamat sa lahat. Salamat sa pastor, salamat sa church, salamat sa lahat ng nandito, Lord, salamat. At kapag puro tayo, salamat, Lord, salamat. Panginoon, salamat, salamat. Then, lalo tayong malulubos sa pagpapasalamat. Imbis na magreklamo, imbis na makita ang kulang, ang lagi nating titingnan, may Diyos na walang imposible. Hallelujah. Pang-apat, mga mahal kong kapatid,
Number 4, yung una ay pangatlo natin, the importance of the right words. Then ang pang-apat, the importance of action. Sapagkat ng ating Panginoon magpasalamat na at pagpalain ang 5 tinapay at 2 isda, hinawakan niya ito habang hawak niya, pinagpira-piraso niya. At hindi natin alam kung gaano katagal nagpira-piraso ang Panginoon para pakainin ng 5,000 kalalakihan. Tama ba? Not only words. You have the right words, but you need the right action. Kinakailangan mong kumilos. Amen. Hallelujah. At ang ating Panginoon ipakita na walang imposible, na ang kulang ay kayang higit pa sa sapat habang pinagpipira-piraso niya. Mga mahal kong kapatid, yung 5 tinapay ay naging higit pa sa sapat sa libo-libong mga katao. Nangyari din yan sa panahon ni Elias. Di ba? Sa Sareptan woman. Yung pagkain nila na isang beses na lang, susubo na lang nila yung langis nang ipahawak sa propeta. Hanggang sa nabubuhay sila, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Ganyan ang Diyos natin. Ayaw din naman po ng Diyos na tamad tayo, mga mahal kong kapatid. Nais ng Diyos na kumilos tayo. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa pamilya, lalong-lalo po sa ministry. Kung nagpapiano ka, ituloy mong pagpapiano. God will bless you more. Kung nag-MC ka, ituloy mong pag-MC. Kung song leader ka, maging song leader ka. Amen. Sa lahat ng ginagawa natin, pag kumikilos tayo, at ginagawa natin yan para sa Kanya, ang daming pwedeng mangyari. Amen. Darating ang araw, may mga pastor pang lilitaw dito kung hindi pa babalik ang Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Then ang pang-5, mga mahal kong kapatid, hindi lang umaksyon ng Panginoon. Ang pang-5, biyaya, the importance of sharing. The importance of giving. Sapagkat yung pinagpapagalan ng Panginoon, daw siyang gumagawa, hindi para sa kaniyang sarili. Yung kanyang pagkilos, yung kanyang ginagawa, hindi siyang sumusubo para sa iba. Sabi ng scripture, mas papalad ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. At kapag na-exercise natin ang 5 ito, God is more than enough. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Good evening mga kapatid. Pastor John, kayo na po ang bahala. Salamat po sa Panginoong Diyos mga kapatid. Amen. Salamat, Pastor Ryan. And pag sinabi natin more than enough, no? Ganyan ang ating Panginoon. Sa ibang samahan nga, kinakanta nila yan eh. How much more tayo, no? Ano mga kapatid, ang tao kasi, lalo na pumasok ang kasalanan, likas na ang pinapakita ni Satanas kasi yung kulang eh. No? Para ma-disappoint ka sa isang araw, ang pinapakita sa atin ng kaaway yung kulang. No? Hindi natin naalala nung nabuhay ka, marami nang hindi nabuhay o hindi na nagising. No? Sino mag-aakala? Katulad ng ating narinig, di ba? 5,000 ang kakain. Pero iba pa yung 4,000. Pero pinakita ng ating Panginoon, no? That He is more than enough. Sabi nga ni Pastor Ryan, iba yung enough, iba yung more than enough. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. In everything, give thanks. Salamat sa ating Panginoon. Ngayon, may mga prayer request tayo na ipapanalangin natin. Do not neglect the ordinaries. Minsan, merong isang bagay na ordinary na pagka tinignan mo ang Panginoon, it will be an extraordinary.
Sino mag-aakala, di ba? Yung isang babaeng bagsak na ang moral niya. Pero ang sabi ng prophet, matinong babae yan. Yung woman at the well, matinong babae yan. Ang nangyari lang, napunta siya sa mga maling lalaki. Pero tama yung puso niya. Nakaisa na siya, 2, 3, 4, 5. Nung nagpang-anim na, delikado na naman. Ganun na naman. Sino mag-aakala na sa isang ordinaryong araw na mag-iigib siya? There is more than enough. Siguro ang gusto ng babaeng yun, sana man lang may lalaking sumeryoso sa akin. Yung talagang mahal ako. No? Iigibin niya lang tubig. Tubig na mauuhaw siya ulit. Ang hindi niya alam, sa isang ordinaryong araw, makakasalubong niya ang lalaking bibigyan siya ng tubig na hindi na siya mauuhaw. And that is an ordinary day for her. Pero nasa lubong niya ang extraordinary God. Yan tubig na yung iigibin mo, mauuhaw ka ulit. Pero sa tubig na ibibigay ko, hindi ka na ulit mauuhaw. Lalo siyang nauuhaw. Bigyan mo ko ng tubig na yan. At kinorek ni Lord. Tandaan niyo mga kapatid ha, pag may blessing si Lord at may mali, i-correct niya na muna yan. Kaya na-realize ng babae, mali ang sitwasyon ko. Nung na-realize niya yon at na-realize niya kung sino yung kaharap niya, pang-7 na yon at hindi siya binigo. More than enough. Amen? Ito, ordinaryong gabi ito. Baka sa isang umaattend tuwing Miyerkules, mukhang ordinary na ito. Pero God can do something extraordinary. Salamat kay Lord. Sino mag-aakala ng isang David na bunso? Maghahatid lang siya ng pagkain sa mga kapatid niya. Yun lang. Ang iniisip niya lang, gutom yung mga kapatid ko. Sa digmaan, magdadala lang siya ng sinangag na ipa ng trigo, ng tinapay at saka ng keso sa mga kapitan. Yun lang ang trabaho ni David. Anong magagawin ng isang nag-aalaga ng hayop? That is just an ordinary day na magdadala siya ng pagkain sa mga lalaban, sa mga Pilisteo. But that day is more than enough. Isang David na pinahiran ng Diyos, na hindi matiis yung naririnig niya sa isang hindi tuloy Pilisteo. Hindi lang paghatid ng pagkain ang nangyari sa araw na yun. Panalo ang Israel because of one David. Nakita niyo ginamit bata, yun din sa kanina sa 5 tinapit na isda, bata din eh. No? Kasi yung bata, ignorante yan eh. No? Wala siyang malay wala siyang mali siya. No? Madaling pasunurin. That's the way it is. No? Salamat sa ating Panginoon. Kaya we thank God for everything. May mga prayer request dito, no? Kaya, yung nandito ka ngayon, magpasalamat ka kay Lord. Di ba? Habang minsan nagko-complain tayo sa marami nating labahan, sino nagko-complain sa maraming labahin? May mga tao na nanalangin sana may damit sila. Minsan pag nagrereklamo ka sa labahin, magpasalamat ka, ibig sabihin marami kang damit. Hindi mo ba nakita yun? Nakita mo yung maraming labahin? Yung mga pulubi sa labas, nagpipray sila, sana meron kaming labahan. Pero wala. No? What do we mean? Sinabi ng kapatid natin. Salamat, Pastor Ryan. That's a timely message. Kasi sa totoo lang, ang hirap marinig ng lagi nagrereklamo. Ang tingin ko sa nagrereklamo, nabubulag ka sa binigay sa'yo ng Diyos na maigi. No? Habang nananalangin ka na malaki ang kuryente mong babayaran, merong mananalangin, sana may kuryente sila na babayaran. What do we mean by that? There are many things to be thankful for. Yung nandito ka nga, salamat kay Lord. Yung mga kapatid natin galing sa malayo, salamat kay Lord. Ako, nagpasalamat ako sa kanila na binisita tayo.
Of course, meron kami fellowship bukas, may fellowship ngayon. No? Ako na-appreciate ko yan. No? Lalo na yung bumabiyahe ng malayo. Salamat, Pastor Ryan. No? No, na-realize niya na malayo din yung biniyahe ko nung kasal niya. No? Pero ako, I don't mind eh. Natutuwa kasi ako pag meron akong kinakasal kasi may tumatama. Kasi may mga tao ngayon na hindi na nagpapakasal. So nakikita ko ron yung maganda. Kahit gumastos ako, I don't mind. Kung bigyan ako ng love offering o wala, I don't mind. No? Dahil natutuwa ako pag may mga taong in the future, they will have a good marriage. No? Because I am a recipient of a good marriage. Maraming problema? Yes. Maraming challenge? Pampasarap ng buhay yan. Pampalakas yan. Pag bride ka, pampalakas yan. Pag unbeliever ka, parusa yan. Diba? Paano mo titingnan? Paano mo titingnan yan? No? Mas marami ko natutunan sa mali ko kaysa sa eskwelahan. School is not bad. Pero sa school, pumapasok ka. Sa totoong buhay diyan ka talaga natututo. Iba yung alam mo, iba yung natuto ka. No? Salamat sa ating Panginoon. Kaya nga, we thank God for everything. Sister Karen, may prayer request. Prayer request ko po ay provision. Si Sister Karen, she's doing well, no? May inalis sa kanyang, sa baga niya. Ilang litro ng tubig yan, Brother Chris? 1.2 liters ng tubig sa baga. Imagine. Pag sinamang 1.2 liters, yung 1 litrong yung Coke, no? At lagdagan pa ng 200 ml. Paano ka makakahinga? But she's improving. No? Naka-confine siya ngayon sa CMC. Prayer request ko po ay ang provision at guidance ni Lord sa aking pagpapagamot, lalo na ngayon na naka-confine ako. Prayer din na masaid na yung tubig sa baga ko para mabigyan po ako na matuloy sa chemo. Hindi pa ba ubos yun? Ha? May dumagdag pa. Walang imposible kay Lord ngayon. Our God is more than enough. Yeah. Tulungan tayo ng Panginoon para kay Sister Karen. Kaya wala ngayon si Brother Tom sa Sister Lovely. Good evening po, Pastor. Pasama po sa prayer kagalingan ni Sister Wife, that's Sister Lovely, na nagdudumi at suka po siya at kanina pa po umaga nilagnat na din po. Observe lang po kami praying na magaling at pinagaling na siya ng ating Panginoon. Zoom po kami ngayon. God bless po. No? Nakita nyo ito, lagi itong nandito, pero dahil may karamdaman ng asawa, nag-zoom lang sila. Mapalad ka, nandito ka ngayon. Yeah, thank God, and we will pray for them. Yung Bible study ko sa North Carolina, yung tuwing Miyerkules ng umaga, mga kapatid, mag-asawang teacher yon. Bernel is now looking for a job na parehong professional teacher yon. Alam, pagpunta ka sa Amerika or Canada, sa simula, hindi mo ma-practice talaga yung pinag-aralan mo ron. You will get odd jobs there. No? Pero ngayon, naghahanap ng trabaho. Sabi ko, sige, we will pray later, no? And tulungan tayo ng ating Panginoon. Of course, belated happy birthday, Brother Pen. And advance happy birthday, Balae. No? So, bukas, mga buhay na tinawag ng ating Panginoon. I'm not sure kung meron ba dyan, Sister Kayla. Wala. Parang kang nagulat sa sinabi ko. No? Yeah, salamat sa ating Panginoon. Kaya, we would like to appreciate the brothers na kasama natin. No? Pastor Ryan and Company na lang, pag inisa-isa ko kayo. No? Pero merong magandang isang bagay na pakay, ano? Actually, kanina habang naliligo kami, meron nagpaalam sa akin na meron siyang liligawan dito. No? Medyo nagulat ako. No? Sabi ko, halik nga rito. Mukhang seryoso yan. No? Sabi ni Pastor Ray, Pastor, mahihain talaga to eh. Sinuportahan na lang namin. Grabe, hindi lang pastor ang dala para magpaalam. Isang basketball team. Parang hindi ka na makahindi eh. Yeah. Brother Christian Flordelis, tayo ka nga. Napakagwapo nito.
No? Yan. Yan ang gusto ko, no? Sabi ko, yan ang gusto ko, nagpapaalam. Wala pang text-text muna, paalam muna. May dala nga siyang mga regalo at pasalubong, sabi Pastor Ryan. No? Sabi ni pastor niya, huwag mong ibibigyan hanggat hindi ka magpaalam sa pastor. Tama yun eh. No? God bless you, brother. You're doing sana all. Hindi yung nagte-text muna, no? Magpapaalam, yung pala, ang lalim na ng unawaan. May MU pa. Wala naman dating ganyan eh. Yung MU, ano yun eh? Mu yan, di ba? Mu. Yeah. But of course, ang payo namin sa kanya, Pastor Ryan, igihan mo kasi syempre, either sagutin ka niyan o busted din ka niyan, hindi na namin control yon. Pero meron kami pwedeng gawin. Ha? Nagulat ako sa liligawan niya. No? Anak-anakan namin. No? Honey. Palakpakan natin si Lord, no? Hindi ka naniniwala. Sabi ko ako, nag-a-announce ako ng ganyan kapatid kasi gusto ko, courtship pa lang, guided na. Sabi ko, ang naiinis ako yung natatago. Kasi pag tinatago mo ang isang bagay, madilim yan. At pag madilim yan, alam natin kung sinong malakas dyan. No? So, salamat na lang. Kaya pagpasensya nga na, kapatid, baka naku-culture shock ka. Kasi dito, walang tago-tago dito. No? We want everything to be open. So, pumayag na ako, honey. Honey, alam mo na may usapan natin, di ba? Desperado na ako. Pumayag ako. Bahala ka na kung... Kasi, Kristiyano, no? May trabaho. Mabait. Ako na ang nagdi-decide para sa'yo ngayon. I want the best for you. Kapatid, dala mo ba yung regalo mo sa kanya, pasalubong mo? Nandiyan sa'yo? Ay, bigay. Alright. Nangingilabot ako. Ngayon na ako naniniwala malakas mag-pray si Honey. Ha? Sinabi ko na sa kanya, anak-anakan namin yan, bata pa lang yan, binili na ng nanay, hindi na umuyan sa kanila. Nawala yan for quite some time, pero bumalik ulit. Talagang, no? Ang sabi niya sa amin, Pastor, hindi na ako mag-aasawa. Kung mag-aasawa si Mia at saka Zoe, sa inyo na lang ako. Sabi ko, hindi, honey. Sinasabi mo lang yan ngayon. Mag-asawa ka. You're always welcome here. I want you to be happy. No? So, I'm impressed with the brother. No? So, salamat kay Lord. So, pumayag na ako, honey. Wala ka nang magagawa. Yan. Ikaw nang bahala. Diba? Napakaganda ng gesture. Hindi natin alam, masarap yung pinasalubong. So, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Lahat ng dumaan sa ganyan, naligawan pa lang, is alam na ng lahat, maigi na ang kanilang marriage ngayon. Lahat din ng hindi dumaan dyan, honey, alam mo naman ang nangyari. We have a pattern here. Gusto natin maigi ang mga kabataan natin. Di ba? So, Mother Christian, God bless you. Mahiyain ka tahimik. Baliktad ito. Ha? Ha? Sinabi ko na, honey, eto hindi to nahiya at hindi siya tahimik. Talagang complementary kayo. Na? Yeah. Ako mas gusto ko yung ganyan. So, I will pray for that. Hindi ko muna kayo papag-pray ngayon kasi baka next month may kasalan na. Ako, okay lang sa akin yun. Diba? At willing daw siya kasi sabi mo raw, ayaw mong sa iba mag-church, dito dapat. Nakahanda na yung pastor niyang ibigay siya dito. Willing daw siya dito sa Kalamba. Grabe yan. Parang, ha? Parang ang hirap ng tanggihan nito. Yeah.
Sino mag-aakala na isang ordinaryong prayer meeting, honey and brother Christian, ay magiging more than enough? Sa totoo lang, kanina ko lang nalaman habang naliligo ako. Doon sa swimming pool kami. I'm happy. God is doing great things. Yeah. We will pray for this, itong mga prayer request. No? Timely, Pastor Ray, kasi kung kayo, lumubog yung church nyo. Nung na-revive kayo, mas umigi. Ako, pangarap ko lang dati, mabili itong lupa dito. Hindi kasi mura lupa dito eh. Pangarap ko lang yon, Lord. No? Gumawa si Lord ng mga paraang hindi namin akalain. Of course, nabili namin yung lupa pero naka-loan. Meron kaming malaking challenge monthly. Pero hindi yun ang tinitingnan ko eh. I am looking for a God that is more than enough. 54,000 monthly. Balay, tama ba ako sa number? Pag tinignan mo yung dati namin offering, parang gulayat eh. Pero yung Diyos ni David nasa atin. Ang tingin ko dyan, maliit. Ang tingin ni David kay Gulayat, ang liit nito. Kasi malaking Diyos yung nasa kanya. Ang hirap mag-decide. Ang hirap mangumbinsin na kaya natin to. Nakasyam na buwan na. Updated naman. Salamat sa ating Panginoon. What do you mean to say, mga kapatid? Kaya sabi ko, pagpapalain lahat yan. Diyan masarap humiling kay Lord na may kailangan tayo. Nakita niyo mga promotions, mga tinanggap sa trabaho, mga naging sales manager na hindi mo maisip kung bakit, nagkaroon ng break, nagkaroon ng business, that's it. Kasi mas gusto ko sa loob manggaling ang blessing. And it's happening right now. We must worship Him. Sambahin natin ang Panginoon na nagbigay ng higit pa sa sapat. Masaya talaga ako, honey. Dahil nakikita ko yung kapatid. Yung iba talaga, ayaw ko talaga. Oo. May mga ano to kapatid, no? Mapalad ka dito. Kaya pumukpok to ng bubong. Pero nabalitaan namin, magaling ka rin magluto. Diyan naman siya mapalad sa'yo. Dapat huwag na itong tumagal, ano? Ay, grabe. Parang gusto ko na talaga siya. No? Magiging konsentidor muna ako ngayon. Salamat, kapatid. No? Thank you. Minsan nagbibiruan lang tayo, but I'm happy. Kasi umayos yung mga kabataan eh. Pag itong mga kabataan din, masakit sa ulo, sakit din talaga sa ulo. Pero nakikinig sila. Okay? We will be praying for this prayer request, no? Salamat sa ating Panginoon. Let us all stand and we will pray. Salamat aming Ama. Blessed word that we've heard. More than enough. We are feeling it, we are experiencing it, we are seeing it, Lord. Not only as a church, not only sa Nova Church, but into individual lives. And while we are here standing, Lord, we pray for Sister Karen. Lord God, hindi siya nawala ng pag-asa. Lagi siyang humihiling sa inyo, aming Ama. And she's now in Calamba Medical. Nakuha na siya ng 1.2 liters na tubig sa kanyang baga and ready for chemotherapy. Lord, those were medical terms. There is only one truth on healing. By your stripes, we are healed. It is prophesied, Lord, in Isaiah at nangyari 2,000 years ago, and now it is more effective and still effective. Kaya niyo pinayagang latayan kayo, Lord, 2,000 years ago para sa kagalingan ng isang anak niyo, Lord, Sister Karen Cosa de Guzman. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, she's healed. Hallelujah. The same healing kay Sister Lovely Comia
Sa mga oras na ito, Lord, she's suffering weakness because nawawalan din siya ng tubig. And you can heal her right now, Lord. Nanonood ang mag-asawa and believing in the name of our Lord Jesus Christ. Brother Nel Melodillar, Lord, nakikinig sila na inyong salita kahit nasa North Carolina sila on Zoom and on Bible study every Wednesday morning. Umaga rito, gabi sa kanila. In the name of our Lord Jesus Christ, you will provide for the right job for Brother Nel. At magpatuloy sila sa inyong salita. Salamat sa buhay, Brother Stephen, Lord. You've heard his testimonials and he realizes your goodness in his life, in his family. In the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Father. Sa kaarawan, Lord, ng aming kapatid na Balae, Sister Bebs, salamat sa kanyang kaarawan din bukas. Of course, Lord, your goodness, bagamat kinuha niyo na, Lord, pinauwi niyo na ang kanyang asawa, and kayo ang kanyang asawa ngayon. She has a fine family, and we are now family, Lord, because of the virtue of the marriage. You bless her life as well, at ang family. Abundant blessings. Maraming salamat in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, we pray, Lord, sa mga kapatid, and even Brother Christian, Sister Honey, sa anong kalooban niyo, Panginoon, sa pagpapala niyo, Lord, sa kay Brother Christian as a gentleman, at ang aming anak-anak, Sister Honey, Lord, sa kanyang prayer, in the name of our Lord Jesus Christ, you bless them, Lord, by your will and by your grace, only in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Lord, we are seeing God that is more than enough. We can't complain. We have no complaints, Lord. Everything works together for good because we love you, Lord. And we are called according to your purpose. We worship you, Father. We thank you, Lord, for everything. Sa fellowship namin bukas, kayo rin na magpala, Lord. A blessed day. Bago sila umuwi, we appreciate, Lord, mga kapatid namin from Nava, traveling just to see us and to have fellowship and to speak the word. Bless their families doon sa Bicol ngayon. At lagi lang kaming ganito, Lord, habang iniintay namin na agawin niyo kami. Maraming salamat. We worship you, Father, our Lord, our Father. That is more than enough. Amen. 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 I've had bad days, and I've had hills to climb. I've had sad days, and often a weary mind. But when I look around and think these things all
low, and I'd like to see them go. I asked a question, Lord, why so much pain? He knows what's best for me, although I cannot see. I just say thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I can't complain. God is so good to me. He is so good to me. More than this world could be. He is so good to me. His Spirit came to me and gave me victory. God is so good to me. I can't complain. Brother Sonny. God is so good to me. He is so good to me. More than this world could be. He is so good to me. His Spirit came to me and gave me victory. God is so good to me. I can't complain. God is so good to me. I can't complain. Amen. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this evening. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo maupo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa napakaganda mensahe ngayong gabi, mga kapatid. More than enough. God is more than enough sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat, Pastor Ryan. Salamat, Brother Ryan, sa mga oras na pinaglingkod sa Panginoon at sa truly encouraging message tonight. Amen. Mareklamo tayo, mga kapatid. Kami nga, mga bayarin dumadaan lang talaga yung sahod. Pero tama, hindi tayo grateful or thankful sa mga tinatanggap natin. Nakikita natin kakulangan, pero isang example talaga yung bata kanina sa Bible. Hallelujah. Walang reklamo, pero pinarami ng Panginoon ang kanyang tinatangkilik. So, salamat sa Panginoon. Alam ko bawat gabi, bawat mensahe na tinatanggap natin, bawat prayer meeting, Sunday service, alam ko meron tayong tinatanggap sa Panginoon. Amen? So, minsan pa nating palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah. At muli, salamat sa ating mga kapatid from Nabwa na nakapiling natin ngayong gabi. Amen? So, wala namang further announcement, liban sa bukas na fellowship. So, muli, belated happy birthday and happy birthdays advance kay Sister Bebs at sa anak ni Barbili. Yung nag-iisang anak niya, Pastor. Yung ilang taon? 12. Halos kaidadan ni Mark.
birthday, hindi ka feeling ngayon yung tatay niya kasi babaway kasi bukas. Okay lang yung birthday. May birthday pa naman next year. Pero bukas. So, let's just enjoy the fellowship bukas. Hallelujah. So, tayo darako mga kapatid sa tithes and offering at awitin natin Windows of Heaven. Ibalik natin sa Panginoon. Nabanggit pa lang kanina, be grateful, thankful sa pagbabalik sa Panginoon ng tinanggap natin. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen. Tayo magsitayo mga kapatid. Brother Mike Hilo sa closing prayer bro at sa pagsasaluhan na rin nating snacks or pagkain. God bless po. Congratulate, Sister Honey. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat po ay yumuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa mapagpalang gabing ito. Pinagkaloob mo po sa amin, Lord, napakainam na maka-fellowship namin. Higit sa lahat, ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, simula kanina, Lord, sa aming pag-aawitan, Lord, na naluwalhati ka namin, Lord God. Nagpapasalamat kami sa biyaya mo sa amin. All these things, Lord, are your grace to us, Lord. Wala kaming magagawa sa aming mga sarili, liwan na kumilos ka sa aming mga puso, Lord God, at ikaw po ang magbigay ng anointing at desire na lumapit sa iyo, Lord God. So nagpapasalamat kami, Lord, at napakabuti mo, Lord, habang narito pa po ang biyaya sa amin, Lord, ay patuloy lang kaming magpapasalamat sa iyo, Lord God. Marami kaming kahinaan, Lord, marami kaming pagkakamali, marami kaming pagkukulang, but you are so graceful enough, Lord, na patuloy pa rin kaming biyayaan, Panginoon. Kaya palagi kaming nagpapasalamat, Lord, sa lahat po ng kabutihan mo sa amin. Hindi ka po nagkulang sa lahat ng bagay, Panginoon. Maging sa pag-iingat mo sa amin palagi. Sa tuwing kami ay nasa labas, Lord, iniingatan mo kami sa aming mga daan, maging aming mga kalusugan, Panginoon, bagamat may mga pagsubok man, Panginoon, hindi ka po nagpapabaya pa rin sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa gabing ito, sa kabuuan po ng gawain. Nagpapasalamat kami sa ginamit mo po sa nag-MC at nag-song lead, Brother Sunny, Lord. Ikaw na po ang patuloy din mag-bless sa kanya. 10 po ng kanyang buong pamilya at ng kanyang ministry na pinagkatiwala po sa kanya. Kung ano man po ang kanilang mga pangailangan, ikaw na po ang patuloy na mag-provide, Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa ginamit mo po sa gabing ito na maghatid ng mensahe. Amin pong kapatid, Pastor Ryan Mendoza ng Nabua Church, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mensahe, Lord God. You are truly more than enough, Lord. And this night, Lord, is more than realization sa amin, Panginoon, na kung ang pagka-Diyos nga, Panginoon, ay isinuko mo at nagkatawang tao ka upang kaming lahat ay tubusin. That is more than enough, Lord. And so great, God, Panginoon, para gawin ang bagay na yan sa mga katulad namin na wala namang may
mamalaki sa iyo, Lord God. Kaya salamat po, Lord, for the message, Lord. Bless our dear brother, Lord. Ikaw na po magpala sa kanya, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang may bahay at mga anak. Lord, sa iglesia pinagkatiwala mo po sa kanya, ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanya ng wisdom, Lord, upang patuloy po na maingatan ang mga kawan na pinagkatiwala mo po sa kanyang mga kasamang manggagawa din at mga kalalakihan ng iglesia sa kanila, Lord. Ikaw na po ang magpala. Salamat po na nakarating sila dito ng ligtas, Lord, at sa fellowship bukas, Lord, ikaw pa rin patuloy na magpala at hanggang sa kanilang pagbalik, Panginoon, ay ikaw po ang mag-iingat, Lord. Nagpapasalamat kami na dinako mo po sila sa dakong ito at nagpapasalamat kami na ma-enjoy namin ang kanilang fellowship, Panginoon. Salamat po, aming Ama, at sa kabuuan po ng gawain, sa lahat po ng mga nakapakinig ngayon, naniniwala ako na tinugon mo na po ang aming mga panalangin. We only believe, Lord, that your word are true, Lord, and you are faithful. At tumutugon ka po sa lahat ng aming mga panalangin. Bless ang mga kapatiran namin nasa live Zoom meeting, Lord. Bagamat din namin sila nakakapiling physically, Lord, naniniwala kami na ikaw pa rin po ang patuloy na nag-extend ng pagpapala sa kanila through this platform, Lord God. Salamat po, Lord, maging sa mga ginamit mo po sa music team at multimedia team. Thank you, Lord, for the gift na pinagkaloob mo po at nakikinabang po ang buong iglesia, Lord God. Sa mga may kaarawan, ikaw na po ang magpala patuloy, Lord, sa buhay na patuloy mo pinagkakaloob, Lord. Maraming salamat po. Muli, aming Ama, sa gabing ito, pinasasalamatan ka namin, maging sa tithes and offering, church building fund, mission fund, Lord, ang mga halagang ito na nadala ng mga kamay ng iyong mga anak, Lord. Naniniwala ako na masigit mo pong alam ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, katulad po ng aming narinig. You are more than enough, Panginoon, kung patuloy lang kaming magtitiwala sa iyo, Lord, at ikaw ang patuloy naming uunahin, Panginoon. All these things are susunod na lamang sa amin, Lord God. Kaya salamat po muli sa mga salita mo muli ngayong gabi na nagpalakas sa amin at nagpaangat ng aming pananampalataya. Truly, Lord, you deserve to be praised and be glorified, Lord. Kaya pinasasalamatan ka namin sa gabing ito, sa pagtatapos po ng gawain, maging sa mga pagkaing aming pagsasalusaluhan, ikaw na po ang magbasbas nito at maging kalakasan din ng aming physical na katawan, Lord. Sa mga kamay na ginamit mo po, ikaw na po ang magbalik ng pagpapala, Lord. Sa aming pag-iwahiwalay, sa pagtatapos din po, Panginoon, ingatan mo kami. Sa mga magbabiyahe po, ilayo mo po sa disgrasya at kapamakan at nawa ang mga katawan namin ito, Lord, ay magkaroon po ng kalakasan upang sa araw ng bukas patuloy namin ulit may paglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Tinataas ka namin at dinadakila. Sa gabing ito, sa iyo po mauwi lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen.